Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So pag-usapan natin sa video episode na to ang mga emergency measures natin. Kasi alam naman natin lahat, breeding season ngayon, tag-bagyo, tag-ulan, tag-brownout, tag-baha. So kung ano pa mga pwedeng mangyari and kailangan may remedyo tayo. Kailangan may mga bagay tayong gawin para maisalba, kasi very important itong breeding season para sa atin. So alam ko na lahat ng mga breeders dito nakaka-relate sa sinasabi ko, But before that, humihingi ako ng konting good luck sa inyong lahat, kasi nakapasok tayo sa grand finals ng bakbakan. So perfect 7 points tayo. So sana magtuloy-tuloy, sana pala rin tayo sa grand finals sa Pasay sa December 16. So last year, naka 9 points tayo sa 11 Stag Derby ng bakbakan. So hopefully this year, sana magtuloy-tuloy Sana magtuloy-tuloy para naman kahit papano masaya ang Pasko natin at talaga makapagpa-develop tayo ng husto ng farm natin, So nakakatuwa. Anyway, so pag-usapan natin kung ano mga preventive measures or kung ano mga pwede nating gawin, So isa sa very particular na na-experience ko na i-share ko sa inyo. So nung itong nakaraan lang na bagyo, nagbagyo dito sa amin. Nakalimutan ko anong pangalan. Basta recent lang yung bagyo na yun. Talagang devastated. Bugbog talaga ang buong Sorsogon. So talagang grabe. May mga that time may mga isasalang dapat akong mga itlog, May mga isasalang dapat akong mga itlog. So ito naman, may kausap akong isang tagagawa ng incubator na taga Bicol. So sabi ko, 1 month ago pa 1 month ago pa ang usapan namin. Sabi ko, kailangan ko ng hatcher na mga 600 capacity, setter na mga 600 capacity. Sabi niya sa akin, boss, walang problema, kayang-kaya. So, kumbaga, umasa naman ako. Tuloy-tuloy. Every week, nire-remind ko siya. Nag-deposit pa ako ng 10,000. So, talagang, every week, nire-remind ko siya. So, nung time na, gagamitin ko na 1 week na lang. Sabi ko, kaya ba? Sabi sa akin, kaya to. So, nung 2 days na lang, sabi ko, asan ang incubator ko? Asan ang unit ko? So, sabi niya, boss, yung yung order kasi sa amin ng iba, ang dami. Sabi ko, wala akong pakialam sa order ng iba. Ang pakialam ko, yung order ko, nag-commit kayo eh. Kung hindi kayo nag-commit, edi sana hindi ako umasa. So, kumbaga talagang buisit na buisit ako. Binigay ko na sa kanyang refund ko, binlock ko na, hindi ko na kinausap. Kasi talagang, isipin mo ang isang tao sisirayan ang production mo sa isang buong taon. So, ano ang choice at hand ko? Hindi naman ako pwede makapagpagawa ng incubator or urada. So, I have only 2 days. So, anong ginawa ko? So, ang ginawa ko ngayon, guys, yung hatcher. Ito ang sikreto. Hatcher. So, kung makikita nyo, yung setter sa yung hatcher, pareho lang naman ang humidity, pareho lang naman ang temperature ng mga yan. Kasi nga, from setter, ililipat mo lang siya ng ibang lugar. Ililipat mo lang siya ng hatcher para mapisa siya doon, para hindi na siya gagalaw. So, in essence, in concept, pareho lang din naman siya kahit tagalan mo sa hatcher. So, sabi naman sa akin ng maker ng incubator ko noon na magaling na taga Pampanga hanggang ngayon, si Anthony, si MC Incubator. So, magaling na tagagawa yan. So, emergency, siya ang gumawa ng para sa akin. So, in 1 week time, dumating ang bago kong unit. Pero before that, nakapagsalang na ako sa hatcher. So sabi sa akin ni Anthony, ni MC Incubator, sir, yung hatcher na yan, yung mga itlog, kahit hindi mo galawin ng 3 days, pagkasalang mo, walang problema yan. So after 4 days, saka mo na galawin. So ang ginawa ko, umaga, saka gabi, halo. Pag sabing halo, di ba? Yung hatcher natin, may mga kanya-kanyang division yan. So doon ko nilagay ang mga itlog. Tapos, aalugin ko sa umaga ng ganyan. Hayaan ko na. Pagkagabi, aalugin ko na naman ng ganyan. So, in short, natitilt siya, naiikot siya. So, ganun ang ginawa ko for the next 18 days. So, same ang routine. So, on 12th day, nag-candling kami. Maayos ang resulta, maayos. Nagulat nga ako Sabi ko, ang taas ng hatching probability. Ang daming fertile na mga sisiw ang lumabas. Sabi ko, ang galing naman. So, doon ko napagtanto, doon ko na-realize na
even sa hatcher pala, kaya mong magpapisa. Worst comes to worst. Kung may hinahabol kang target production, pwede mo siyang salangan. So, ito So, 12th day candling ako. So, ang sistema kasi natin, di ba, pang 12 araw candling, tapos pang 18 days, ililipat na sa hatcher. So, ang ginawa ko, ganun lang, daily. Alog umaga, alog sa gabi. Pag 18 days, hindi ko na siya ginalaw. So, ang ginawa ko na lang, since medyo sikip ko, ginawa kong dalawang unit ang hatcher ko. So, napisa ko siya, effective and efficient naman. So, kumbaga, isa sa mga challenge sa atin na mga breeder ang ganong sistema, Kaya kumbaga sabi ko nga, kung gusto mo talaga ang ginagawa mo, nagagawan mo ng paraan. And then mas nai-improve mo pa. So, sabi ko nga, sa mga kasama natin na iba, pag may problema kayong ganon, anything, pwede kayong mag-message sa Facebook natin, sa Facebook page natin, para yung mga practical, simple solutions, urgent solutions, mapag-usapan natin, matulungan ko kayo. So, ganun lang kasimple ang ginawa ko. And then ito, may malungkot na pangyayari. Tinamaan kami ng bagyo. Buti na lang, yung second batch ko ng early bird, kasi ang first batch ko, day old, binenta ko lahat. Yung second batch ko ng early bird, 2 days before ng bagyo, gawa ng bahay sa bundok, gawa ng range, lahat. Hindi ko inakyat. Nilagay ko muna sa kipingan ng manok dito sa baba sa may gradas. Kasi sabi ko, worst comes to worst, matibay to. Hindi to bibigay, hindi magigiba to kahit anong lakas ng hangin. So, totoo nga, bumagyo. Safe ang mga sisiw. Yung pinagawa kong range area, yung pinagawa kong bahay ng sisiw sa bundok, parang nilamukos ang mga yero. Grabe. 350 na yero ang ibinakod ko sa harapan. Ubus lahat. Parang nilamukos talaga sa lakas. So, kumbaga, tama yung decision na naman natin. Naisalba ko na naman yung second batch ko ng early bird. Ang hindi ko naisalba, yung last batch, yung third batch ng early bird. 1,500 na itlog. 1,500 na itlog. May nakasalang, may nasa chiller. Kasi 7 days na walang kuryente. 7 days na walang kuryente dito sa amin. So, may genset naman ako, May genset ako. So, ang isa, ng bagyo, nasira kaagad. May isa yung maliit, tuloy-tuloy siya. So, hindi naman pwedeng paandar ng tuloy-tuloy ang generator set natin kung maliit. Hindi naman siya pang heavy duty. So, pang emergency lang. Ang ginawa ko, wala na akong magagawa Susugal ko na. So, pinaandar ko siya ng 3 araw na sunod-sunod. Pangatlong araw, bumigay na. So, wala na akong magagawa. So, talagang yung mga itlog na yon, niluto na lang namin 1,500. So, pero okay lang kasi may early bird naman ako na first batch. Na second batch pala na nabuhay. So, kumbaga, sabi ko nga, kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo yan Kung para sa'yo yan. So, kumbaga ako, I let it go. And then, nag-focus na lang naman ako dito sa breeding ng local and national. So, ngayon sa national, may maisasalang naman ako na may 1,000. Hopefully, maging maayos ng panahon. Wala namang mga bagyo na posibleng tumama na malakas. And then, continue sa patrabaho natin ng panibagong farm natin sa bundok. Okay naman lahat ng sistema, Kaya, ayun. So, awa ng Diyos, nagagawa natin ng paraan lahat ng mga dumarating na mga challenges na overcome natin. So, I hope kayo din. So, yun lang guys, And by the way, iniimbitahan ko kayo sa Philippine Breeders Festival dito sa SMX MOA ngayong December 19 to 21, So, magdadala tayo ng mga manok natin. So, may mga affordable tayo ng mga pullets na dadalhin, So, magkita-kita tayo dun guys. See you and sana lahat tayo manalo, hindi lang sa sabong, kundi sa buhay. Thank you very much.